Lalagon niya daw yung sa bag. Lalagon niya daw yung sa bag. Lalagon niya daw yung sa bag. Uy, manamit. Hello, magandang araw mga kagit. 5:30 in the morning nga pala ang ating gising ngayon. Nakatulala at para bang naghihintay. Charis! Pagkatapos nga magkape ay lumipad na ang aming team patungo sa puso mo. Hoy, hindi ganon. Sa bundok tayo pupunta dahil nagyaya nga ang aking tiyo na manguha ng mga batang makukulit. Hoy, mali-mali. Oh no! Mangunguha nga tayo ng suso dahil request yun ni na mama bago daw kami umuwi ng Maynila ay manguha muna kami ng suso. Hindi nga kami nakakuha ng video kanina kasi sobrang tarik talaga. Kaya nung medyo okay naman yung daanan ay sabi ko nga ay mag-video na. Dahil para pag may maugbot. Hoy, anong ugbot? Kapag may madulas yun guys. Syempre may remembrance na. 10 years na rin kasi sigurong hindi nakapunta dito. Kaya dapat may remembrance talaga. Buti na nga lang ay galing tayo sa mahaba-habang tag-init. Kaya kahit umulan kaninang madaling araw ay naabsorb pa rin ng lupa. Pero kahit ganun pa man ay medyo may kadulasan talaga. Mukhang mainit ang panahon ngayon. Saktong-sakto ito pag uwi namin mamayang hapon ay tuyo na rin ito. Ano na nga ang kaguluhan to? Hoy, kunwari pa. Siyempre, alam ko yun. Ang tawag pala dito sa lugar na to guys ay istansa. Oo, istansa. Noong ganito pa nga kami kaliliit sa mga pinsan ko, kapag alam na nga namin na malapit na kami sa istansa ay kanya-kanya na kaming takbuhan. Lugi nga ako kasi ako yung pinakamaliit noon. Dito kasi may mga naghihinugang bayabas, tungaw-tungaw. Hala guys, hindi ko talaga alam kung ano yun, kung anong tawag nun sa inyo. Damo ata yun guys, pero kinakain yung bunga niya, matamis. Tapos yung pinakamasarap talaga is yung tagbak. Maasim at matamis nga pala yun. Hindi ko lang talaga alam kung anong tawag nun sa inyo o kung meron ba nun sa ibang lugar. 2 oras nga pala bago kami makapunta sa pupuntahan namin. Tinatanong ko nga si Tiyo kung malapit na ba kami kasi parang magdadalawang oras na kami. Pero nangangalahati pa lang daw kami. Oh no! Hala, siya. Tama na nga ang kadadaldal na to at mag-focus na tayo sa ating mahaba-haba pa palang paglalakbay.
Tadan! Nandito na po pala tayo. Wait lang, deserve nating uminom ng tubig. Dahil wala talagang biro guys, sobrang layo talaga nito. Habang nga nagsasaing sila, ay nag 5 minutes rest nga pala ako dahil sobrang sakit talaga ng mga paa ko. Samahan niyo muna akong magpahinga guys. Dahil mamaya-maya din ay aalis na tayo para manguha ng suso. Pagkatapos nga namin magpahinga at kumain ay dahan-dahan na rin kaming bumaba. Kung kanina nga ay paakyat, ngayon ay pababa na naman. Tawang-tawa nga kami ng pinsan ko kasi parang may kumalabog doon sa likod namin. Kahinanlas yung mga payapa. Hoy, ano yan? May nakita nga kaming langka, pero sad to say kasi syempre sobrang layo, hindi namin madadala yan kasi priority talaga namin ay yung suso. Sa layo nun mga kagit, magdadala ka pa ng langka? Hala, ang laki ng unggoy. Ngek, si Tiyo pala. Hoy, ano to? Malapit na ba tayo sa Encantadia, guys? Bakit hindi na lang tayo nang hiram ng mahiwagang lagusan sa mga sangre? Ah? Dito na nga pala tayo sa ilog, medyo may kalayuan pala doon sa kubo ni Tiyo. Unang apa ko nga pala dito sa tubig ay sobrang lamig niya. Yung parang kakadepros nyo lang ng freezer nyo guys, ganun kalamig yung tubig. Yun nga ang dapat lulublob ako sa tubig kasi syempre galing tayo sa tag-init. Pero hindi ko talaga nagawang maligo kasi sobrang lamig talaga niya. And this is it guys, finally nakarating tayo dito sa ilog na kukuha na namin ng suso. Medyo may kahabaan din itong ilog na ito. Medyo siguro bibilisan lang natin kasi para naman hindi tayo abutan ng dilim. Akala ko nga ay suso lang ang meron dito pero meron din pala ng sihi dito.
Yung isang sako nga pala ay naging kalahating sako na nga lang kasi medyo madalang siya. Siguro nga ay hindi lang talaga niya season ngayon. At ayun na nga mga kagit, 1 oras at kalahati na rin kaming naglakad nito dahil dumaan pa kami sa lupa ng aking lola. Hindi nga namin inaasahan na meron kaming makikitang nagpupulahang rambutan. Sobrang tuwang-tuwa nga kami at nakakatanggal ng pagod. Dahil hindi naman natin to ini-expect. Sayang nga lang dahil iilang sanga lang yung may bunga. Pero syempre grateful pa rin kami kasi hindi man siya madami pero may nakahain at may naiuwi pa rin kami. Noong mga bata pa nga kami ay dito kami madalas dalhin ng aking lola kasi 30 minutes lang ito mula sa bayan. Dito kami madalas manguha ng gulayin, mangahoy, syempre magtanim. Sakto daw pala at every May talaga ang season nitong rambutan dito sa amin. Kaso gawa nga ng ilang araw lang kami dito nagbabakasyon ay hindi namin to naaabot. Tapos isa pa, syempre nung mga bata kami, layong-layo kami sa lugar na to. Pero nung napuntahan ko siya ngayon, sobrang lapit lang. 30 minutes lang siya kaya carry lang. Hopefully nga next year ay makauwi nga rin kami dito. Syempre dapat kasama na yung mga pinsan ko. Uy, ano na, let's go! Sana kumpleto na tayo. Ipag-pray natin yan, sana loobin ni Lord. Ngayon pa lang, I am so much excited for that. Bibili tayo ng tent ha. Huwag niyong kakalimutan. Uy, ano, may balak pa ba kayong umuwi? Syempre, humirit pa kami ng buko. Gusto ko pa sana makadalawa kaso hapon na daw eh. Yan na nga at pauwi na kami. 30 minutes lang daw ito pero walang pahinga. Sarong banggi, nakadangog ako ng sarong. Uy, di ko naisi ang lyrics nyon. Guess what? Tada! Nandito na nga kami at nakarating na kami. Basic na basic, hindi man lang kami naputikan. Hala, nakakamiss din talaga tong lugar na to, no? Ganda guys! Sobrang ganda! Ganto pala yung feeling ng nakatira dito sa taas, no? Ganda ng view! Gusto ko nga palang mag-thank you kay Tio Rico at saka sa kanyang asawa na si Tia Joanne. Maraming salamat po sa effort syempre. Salamat sa inyong panahon na binigay nyo sa amin. Mula nung day 1 hanggang sa last day namin dito sa Bicol. Sobrang na-appreciate po namin. Sana one day makabawi din kami sa inyo. Tsaka sa mga pinsan ko, maraming salamat. Isa kayo sa mga babalikan at binabalik-balikan namin dito sa Bicol. Sana hindi kayo magbago. Mag-aral kayo ng mabuti at syempre mag-ingat kayo dito. Bilisan nyo nang lumaki para may taga-akyat na ng buko. Ang saya no, yung wala naman kayong mansyon dito sa probinsya pero ang saya-saya nyo pa rin balik-balikan to. Tipong mag-iipon ka talaga para dito. Ewan lang, simple lang siguro. Dahil dito tayo nagsimula.
Boy kasabi, boy. Si okay, si Bibi. Nakakagulo sila sa rambutan. Dito sa pagkuhan ito? O, paano? O, yan na, ikaw managuyang ka, matitimbak na itugang mo. Si Buboy rin siya nag-ano ka. Patay ka. Nakahawak yun. Oh, walang dayaan yan, walang dayaan. O, I love you yan ha. Naka ano yan, naka-record yan. Alatman mo na, ate. Ano mo muna nga eh, tagabali ako. Di ba na ako kabali? Apat sa riwagi ko. Kaya bilang ko paano kung pila kami. Apat yung aki mo. O kami dua. Dua kami ni Bubo. Di kami kabali. Si Dayday, si Jonathan, si Lula. Di na kami mapali. O, dahil na sila pagpali. Hindi na ako mabalita. Yung sa mo, kalate yun ha. Kay, O, dahil man na dahil maabayali yung iba. Hoy, hindi na dahil mabali yung mapali. Si Papa, Buda, si Bibi. Sige, inyo na lugod yan. Makapinasan na ako. Ay, hayata man na ng ano. Baby Jean, pag ano na ng kape ni Papa mo. oh, wala pong dayaan. Yan ha. Yung matatata dyan, ano nyo ta, sigurado wala pa yan. No, ako na to. Yan yung lapay. Ay, hapon ako niya na saday. Iwan akong saday. Porkit sa day habo na. Ako. Ano talima na yan? Ako nga ni apat lang. Habo mo baga panutanggapon Oo mo. ni, sa ruko yan. Kulang mahal ito. Wala nagkaon na bagay yung duwa. Di apat may taon mo doon sa kanila. Parang lugi sa partiyan yung may dala. Sabi dalay na makuha na, inot pa pagkuha. Ay, si Ate Tay Kuya ka, ano, Tay. Salamat, makakaon.